opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok dito sa bansa na pinangangambahang mas malalakas dahil sa La Nina. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Halos mag-zero visibility sa bahaging ito ng Ortigas sa Pasig dahil sa lakas ng ulan kaninang tanghali. Kaya nandahan-dahan ang takbo ng mga sasakyan. Bumuhos din kanina ang malakas na ulan sa bahagi ng EDSA sa Mandaluyong. Nakadagdag ito sa mabigat na traffic kaninang hapon. Agad namang bumaha sa ilalim ng flyover na ito sa EDSA. Ramdam din ang maulang panahon sa Muntinlupa. Ang ilang rider sa flyover na inabutan at nagpatila ng ulan. Inabutan din ng malakas na ulan ang mga residente sa Makati. Lakas ng ulan, oh my God. Baha na, oh, yan na. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong araw ay epekto ng southwesterly wind flow o yung hangin galing sa timog kanluran. Pinalalakas ito ng bagyong Aghon na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Opisyal na ring idineklara kanina ang pagsisimula ng tag-ulan. Ang basis po ng tag-ulan ay mga pag-ulan dito sa may western section ng bansa. So, ibig sabihin, doon mas madalas magiging ang mga pag-ulan po. Ayon sa Pag-asa, 10 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa simula sa susunod na buwan hanggang Nobyembre. Nauna na rin nagbabala ang Pag-asa na posibleng mas malalakas na bagyo ang mararanasan ngayong taon dahil sa epekto ng La Nina. Umiiral na rin ngayon ang southwest monsoon o habagat. Yan ang magdadala ng malawakang pag-ulan sa mga susunod na araw sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon. Habagat din ang magpapaulan sa Palawan, pati na sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa kabila ng mga pag-ulan, may mga lugar pa rin sa bansa na nakararanas ng matinding init. Kabilang dyan ang Giwan Eastern Samar na 2 araw nang nasa extreme danger level ang heat index. Posibleng maulit bukas ang naitalang 53 degrees Celsius na damang init sa naturang bayan. Posible ang magdulot ng heat stroke. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.